na sa lahat. Pinapaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika. Matagal na rin pong nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagutin niya ang issue kung sino si Mary Grace Piatos. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Epekto ng habagat, matinding baha at pagguho ng lupa na nalasa sa Mindanao at iba pang bahagi ng bansa. Hindi pinayagan. Giling ni Senator Jinggoy na makadalo sa impeachment trial ni VP Sara, binasura ng Sandigang Bayan. Bakit pinayagan? Mga tauhan ng PNP-CIDG kinwestiyon ng Sandigang Bayan kung bakit nakabisita kay Senator Marcoleta sina VP Sara at Senator Padilla. Nagdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa ang bagyong Inday at Habagat, 10 nasawi sa Sarangani matapos matabunan ng lupa. Live mula sa San Jose Occidental, Mindoro, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, na-recover na ba mga natabunan ng landslide? SGG na-recover na ang lahat ng 10 biktima ng landslide sa Sitio Fandao, Malapatan, Sarangani Province. Ayon sa Malapatan Disaster Office, kabilang sa mga nasawi ang 5 bata, 2 pamilya ang natabunan ng gumuhong lupa. Ang isa sa mga 10 biktima dead on arrival pa sa ospital. Bago kasi ang insidente, nasa 115 pamilya or 115 ang inilikas sa 2 barangay sa Malapatan kasunod ng mga pagbaha. Ang mga pag-ulan na ito, Jiggy, mga kapatid, ay dulot ng hanging habagat na patuloy namang hinahatak ng bagyong Inday. Jiggy. At Mon, kumusta naman ang sitwasyon dyan sa Occidental Mindoro? Nako, Jiggy, dito sa Occidental Mindoro, halos mag-iisang oras na talagang binabayong ng malakas na hangin at ulan itong bayan ng San Jose. No, talagang malakas yung buhos ng ulan na sinasabayan naman ngayon sa mga oras na ito ng mga pagkidlat at pagkulog. At talagang halos nagsimula yan kanina pang umaga kung saan talagang sinasabayan pa ito ng malalakas na pakas ng hangin. Halos mag-zero visibility na nga sa ilang lugar dahil sa tindi ng ulan. Labis na pag-ulan din ang naranasan naman sa bayan ng Sablayan at dahil dyan, mabilis na tumataas yung tubig sa may Amnay River. Kaya naman malapit na nitong malampasan yung alert level status na bagay delikado sa mga residente dahil kapag mapaw ng mga ilog dito, automatic ang resulta, flooding o pagbaha lalo sa mga natira malapit sa ilog at mga coastal areas. Jiggy. At Mon, ngayon kailangan itong mga flood control project. Napapakinabangan ba yan sa Occidental Mindoro? Alam mo, Jiggy, yung sitwasyon dito sa Occidental Mindoro, halos lahat ng ilog silted o mababaw na kaya mabilis umapaw. Kaya naman malaking bagay o tulong sana sa kanila yung mga flood control project. Sa aming pag-iikot kanina, may naabot kami na ginagawa pa rin na river dike dito sa may Barangay Murta sa bayan pa rin niya na San Jose. Makakatulong sana nga ito para maibsan yung mga posibleng pagbaha na inaabot daw ng mahigit 6 na talapakan o lampas tao. Construction pa rin yung naturang flood control project sa area kahit na Marso pa dapat yung target completion date ng naturang proyekto. Aabot sa 236.8 million pesos yung nasa 700 meters na haba ng riverbank protection project na yan. At nang bisitahin namin yung proyekto nga, talagang tuloy-tuloy. Nandun pa rin yung mga backhoe, equipment, and others na talagang ginagamit para patuloy na gawin kahit na talagang ilang oras na o talagang patuloy na nakararanas na ng pag-ulan, ito malaking bahagi ng probinsya. Sinusubukan natin na makuha ang panig ng DPWH at ng kontraktor na proyekto na Legacy Construction Corporation. Maalala lang itong kontraktor na ito ay kabilang sa mga pinangalanan noon ni Pangulong Bongbong Marcos na kasama sa top flood control project contractors ng bansa. At
sabi ng DPWH, maaari daw may mga reasons dito dahil posible daw na may leeway naman ay binibigay kung sakasakaling dahil nga sa weather condition or yung pagtaas ng presyo ng krudo ang ilan sa mga dahilan kung kaya nagkaroon daw ng delay sa pagtapos ng proyekto. Pero nandito ang payagman ng barangay captain sa naturang lugar. Pakinggan natin. Dahil ganyan po yung naging itsura ng flood control natin na iwan itong gitna, yun po yung isang nakakatakot. Kasi pagpasok po ng tubig doon, walang bababaan doon. At Mon, sa ibang mga lugar, ano ang naging epekto ng Bagyong Inday at Habagat? Nako, marami-rami talaga apekto lalo sa may bahagi ng Mindanao, Jiggy, no? Gumuho ang bahagi ng kalsada sa may Alyosa, North Cotabato. Ayon sa mga otoridad, posible umanong lumambot kasi yung lupa dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan sa lugar. Kaya naman nilagyan na ng harang yung bahagi ng gumuhong kalsada. Habang sa Metro Manila naman, ilang kalsada sa lungsod ng Maynila mismo ang binaha. Gaya na lamang sa may bahagi ng Taft Avenue patungo ng Quirino Avenue. Gutter deep na baha rin ang daadaanan ng mga motorista na nagdulot naman ng pagbabagal ng lagay ng trapiko. At para maibsan ng baha, nagsagawa naman ng declogging operation ang DPWH. Bago naman bumuhos ang malakas na ulan dyan, nagsagawa rin ng clearing operations ang MMDA sa mga kalsada at bangketa dahil sa banta ng baha. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa San Jose Occidental, Mindoro. Mga kapatid, alamin na natin agad ang latest sa Bagyong Inday. Nangunguna sa balita si News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, hanggang kailan palalakasin ng Bagyong Inday ang Habagat? Yes, Gigi, ito nga ang bagyong si Inday ay huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 525 kilometers east ng Itbayat, Batanes. Yan po ay pinakamalapit sa ating landmass ngayong araw na ito at hindi nga natin inaasahang maglandfall yung kanyang center or gitna. Pero again, yung kanyang panglabas na kaulapan at hangin ay sumasabit po dito sa extreme northern Luzon. Kasama po dyan ang hilagang bahagi ng Luzon kung saan nakakaranas po sila dyan ng mga pabugso-bugsong hangin at kung minsan meron din po tayong mga pagulan. Ito pong bagyong si Inday ay patuloy na humihina at may taglay na lakas na hangin na lamang na nasa 140 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 170 kilometers per hour at patuloy na kumikilos pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour at posibleng bukas makalabas na yan ang ating area of responsibility. Itong mga nakarang araw pa, pinapalakas na po yan ng ating habagat. Pero kahit makalabas na po yan ng ating area of responsibility, magpapatuloy pa rin po ang epekto ng habagat dahil ang ating habagat po ay dumadaloy pa rin papunta sa kanya kahit nasa labas na po yan ng ating area of responsibility. Jiggy? At Alvin, Luzon to Mindanao, yung mga malalakas sa pag-ulan, hanggang kailan ito mararanasan? Yes, Jiggy, yung ating mga pag-ulan nga ay epekto ng habagat na nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa western section nito. Sa ngayon, meron tayong mga posible pa rin mga pag-ulan at mga thunderstorms dito sa western section ng Mindanao, ang Zamboanga Peninsula, northern Mindanao, kasama po dyan ang ilang bahagi ng BIRMM at Sorsogon area. Nagpapatuloy din yung ating mga pag-ulan dito po sa Western Visayas, kasama po dyan ang Aklan, lalong-lalo na sa Antique at kasama na rin po dyan ang Negros Islands. Pero habang kumikilos pa itaas, itong bagyong si Inday, nababawasan naman na yung ating epektong habagat sa Mindanao, pero nadadagdagan po dito sa Luzon. Sa ngayon, meron pa rin tayong mga posibleng malalakas na pag-ulan sa Occidental Mindoro. Maula pa rin po ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Mimaropa at Calabarzon, lalong-lalo na sa Cavite at Batangas. Dito nga sa Metro Manila, apektado na rin tayo ng habagat kung saan nakakaranas tayo ng manakanakang pag-ulan o yung paputol-putol na pag-ulan. Ganon din po ang panahon natin dito sa western section ng Central Luzon, kasama po dyan ang Zambales at Batan. At ngayong weekend nga, madadagdagan naman yung ating mga pag-ulan dito sa kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang Baguio City, maging dito sa mga areas ng Ilocos Region, kasama na dyan ang La Union at Pangasinan. At yan nga, given na nasa labas na ng ating area of responsibility, etong bagyong Inday. Jiggy? Bukod sa Bagyong Inday at Habagat, mayroon pa bang ibang namomonitor na sama ng panahon, Alvin? Sa ngayon, Jiggy, wala pa naman tayong binabantayang anumang namumuong sama ng panahon o low pressure area na posibleng sumunod agad dito sa Bagyong Inday. Pero medyo aktibo yung ating intertropical convergence zone o yung general area natin dito sa silangang bahagi ng ating bansa na kung saan medyo mababa yung pressure. Kadalasan, dyan nagsisimula yung ating mga low pressure area na nagiging bagyo kalaunan. Kaya babantayan natin ang mga susunod na araw sa anumang posibleng mabuong sama ng panahon dyan. At ayon nga sa Pag-asa, meron tayong 3 to 4 na bagyong nabubuo sa buwan ng Hulyo. Nakadalawa na po tayo, ang Henry at Inday. So meron pa tayong mga posibleng 1 hanggang 2 bagyo bago matapos ang buwan. Jiggy? Maraming salamat, News 5 weather frontliner Alvin Pura.
Susunod, hiling ni Senator Estrada na makadalo sa impeachment trial ni VP Sara, binasura ng Sandigang Bayan. At Senator Marcoleta, mailipat na kaya sa kulungan sa kabila ng mga iniindang karamdaman? Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Ibinasura ng Sandigang Bayan ang hiling ni Senator Jingoy Estrada na payagan siyang dumalo sa impeachment trial ni VP Sara. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, bakit hindi pinayagan ng korte ang motion ni Senator Estrada? Jiggy, dahil sa kawalan ng merito, kaya ito hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division. Ayon sa Anti-Graft Court, hindi maituturing na emergency o compelling itong temporary leave petition ng senador. Hindi rin daw masasabing temporary leave petition dahil kung sakali maglalabas-masok itong si Senator Jingoy Estrada sa loob ng kulungan sa loob ng 3 araw kada linggo o sa kabuuan 92 days ng paglilitis. Sa motion na inihain ni Estrada, iginiit niyang 2/3 ng mga senador ang kailangan sa impeachment trial ng bise alinsunod sa konstitusyon. Isa raw high constitutional duty ang impeachment at dapat daw siyang makaboto rito. Pero giit ng korte, dapat siyang manatili sa kulungan maliban kung makalaya sa pamamagitan ng piyansa. Wala pang pahayag ang kampo ni Estrada tungkol dito. Si Estrada ay nakakulong dahil sa kasong plunder at graft kaugnay ng flood control scam. Jiggy? At Camille, anong stand ng Senate Impeachment Court kaugnay sa pagpapadalo kay Estrada sa paglilitis? Jiggy, noong unang araw ng paglilitis, hiniling ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa Senate Impeachment Court na makipag-ugnayan sa Sandigan Bayan at hilingin na payagang makadalo itong si Estrada at Senator Rodante Marcoleta sa paglilitis. Pero hindi pa yan inaaksyonan ng Senate Impeachment Court. Tiniyak naman ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na pag-uusapan ito ng mga senator judges. Pakinggan natin ang pahayag ni Escudero. And we'll consult the senator judges regarding this matter and shall coordinate with his office with respect to his requests pertaining to Senators Jingoy Estrada and Senator Marcoleta, including whether or not we will enlist the comment on and position of the parties to this case. Kung si Senator Ping Lacson naman daw ang tatanungin, posibleng hindi na kailangan ng impeachment court na aksyonan ang pending motion ni Cayetano kasunod nga ng desisyon ng Sandigan Bayan. Jiggy? Ang kalusugan ni Senator Marcoleta, kumusta na? Jiggy, nananatili pa rin sa PNP General Hospital itong si Senator Marcoleta dahil sa mild pneumonia at degenerative disc. Pero kanina ipinatawag na mga mahisrado ang kinatawan ng CIDG at PNP Health Service. Kinwestiyon ni Associate Justice Ronald Moreno kung bakit pinayagan ng PNP Health Service na mabisita ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla si Marcoleta. Gayong naka-isolate dapat ang senador dahil sa sakit nito. Hindi naman daw sila tutol dito sa mga bumibisita kay Marcoleta pero nag-aalala raw sila sa kalusugan at kaligtasan ng senador lalo't nakakahawa ang pneumonia. Ayon sa PNP Health Service, ang CIDG ang nagdedesisyon kung papayagan ang bisita para kay Marcoleta. Pakinggan natin ang pahayag ni CIDG NCR Chief John Giagi kaugnay nito. Sa dinami-dami ng gustong bumisita, 2 lang ang pinayagan at sila lang yung nakapasok, walang entourage at the same time at a limited time. Ito ay personal request ni Senator Marcoleta na gusto niyang bumisita sa kanya aside from his legal yung mga attorneys niya. Okay? Again, sinabi kanina, bakit daw hindi naka-face mask? Hindi po naka-face mask sa labas, kaso pagpasok niya, syempre po, naka-face mask po yun.
At Camille, kailan ulit harap sa korte si Senator Marcoleta at may petsa na ba kung kailan siya ililipat sa Quezon City Jail? Jiggy, sa ngayon ay fit to travel at bumubuti na raw ang lagay ng senador. Pero ayon sa PNP Health Service, mas maiging tapusin muna itong pag-inom ni Marcoleta ng antibiotics sa loob ng 7 araw o hanggang July 15. Kasunod niyan, ipinag-utos ng korte na magsumite ang PNP Health Service ng notarized na daily medical report ni Marcoleta. Inatasan din ng korte ang kinatawan ng UPPGH para magsagawa ng independent medical examination o pagsusuri sa senador. Ito ay para mabigyan ng rekomendasyon kung kailangan pa bang manatili ni Marcoleta sa PNP General Hospital. Tiniyak naman ng doktor ng BJMP New Quezon City Jail na kaya nilang tugunan ang pangangailangang medikal ni Marcoleta oras na mailipat na siya sa kulungan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Muling gugulong ang impeachment trial ni VP Sara sa Lunes. 3 testigo ay naasahang isasalang ng prosekusyon. Nangunguna sa balita live si News 5 Cent correspondent Mian Los Baños. Mian, sino-sino mga testigong ihaharap ng prosekusyon sa susunod na linggo? Ricky, sa pagpapatuloy ng impeachment trial week 2 next week ay 3 witnesses ang nakatakdang isalang sa impeachment court. Let's start with Monday. Dapat ay maipresent ng prosekusyon si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok na magte-testify pa rin, Jiggy, sa Article 4 ng impeachment case ni VP Sara na pumapatungkol pa rin yan doon sa di umano'y pagbabanta sa buhay ng bise pagbabanta sa buhay ng Pangulo ni Vice Presidente Sara Duterte. Tuesday, isasalang dapat ng prosekusyon si Attorney Zulaika Lopez. Siya naman ang Chief of Staff ni VP Sara Duterte. Bagamat yun sa live ko sa iyo kahapon, Jiggy, na-report ko sa iyo, di ba, na dumating na kahapon sa Senate itong si Attorney Zulaika Lopez, pero walang kinalaman yan dun sa kanyang pagtitestify, Jiggy, dahil nga admin matters daw yung diniscuss. So until now, no confirmation yet kung siya ay dadalo, basta malinaw sa kanyang sapina na dapat ay Monday at Tuesday siya dumating sa Senado. Pero ang sinasabi ni Attorney Reggie Tonggol ay Tuesday talaga siya dapat na iuupo sa witness stand. And then by Wednesday, another witness, which is si Captain Belinda Bello, ang isasalang naman ng prosecution dyan sa witness stand, still about Article 4 ng impeachment case ni VP Sara. Jiggy. At matatapos ba sa loob ng 11 days yung pagsasalang ng mga testigo kung ito'y isa kada araw? We don't know, Jiggy, kung kakayanin. Kasi kung tatandaan mo, last week, 2 araw ang ginugol nila para sa iisa lamang witness, yaan si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Pero ang sinasabi ni Attorney Tonggol, they will do their best na sana ay matapos per day isang witness, presentation, cross-examination, redirect examination. But then again, Jiggy, they could not commit kasi nga depende pa rin talaga sa dami ng tanong, sa haba ng pahayag, sa haba sumagot, and then may magkabilang kampo papayagang magtanong plus senator judges. So hindi talaga sure, but ang sinasabi nga ay posibleng mas magabi matapos yung next week compared to itong week na to na medyo maaga, usually 5 to 6 p.m. tapos na. Narito ang bahagi ng pahayag ng spokesperson ng impeachment court ni Attorney Reggie Tonggol. We expect siguro a long trial date on Monday just to try to finish the direct examination, the cross-examination, the redirect examination, and the recross examination. However, there might be circumstances that will need to have the day extended or even continued the next day. At Mayan, ano nang nangyari dito sa Green BIR box na kontrobersyal at hanggang ngayon ay hindi pa ba ito nabubuksan? Oo.
Jiggy, kaya naman sa Lunes, ang naging desisyon dyan ng impeachment court, kailangan maghain ng formal memoranda. Both camps yan, Jiggy ha, depensa at prosekusyon para dun sa kahilingan ay pasapina yung tax records at bank records ng mag-asawang VP Sara at Attorney Man Scarpio. Gusto kasi Jiggy gamitin ng prosekusyon yung mga dokumentong yan para palakasin pag dumating yung punto na ang kanilang dinidiscuss ay yung artikulo na sa impeachment case kaugnay sa di umano'y unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Pero ang sinasabi nga dyan ni Attorney Tonggol, they're expecting na i-insist ng defense na hindi yan pwedeng gamitin. Una, dahil lalabag yan sa tax code. Ayon kasi sa tax code, Jiggy, dapat ay humingi ng pahintulot sa Pangulo bago isa publiko yung ganyang mga record. Pangalawa, yung issue ng confidentiality. Of course, tax records and bank records ay igigiit nila na confidential yung mga yan. Plus, hindi raw dapat isama yung pati record si Attorney Man Scarpio dahil kahit pa asawa siya ng vice-presidente ay hindi naman siya impeachable official. And then magkakaroon ng oral arguments yan, Jiggy, pagdating ng Wednesday. Both camps or per camp bibigyan ng 10 minutes para i-explain sa impeachment court kung bakit dapat o hindi dapat ipasapina yung mga nasabing dokumento. Again, Jiggy, narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Reggie Tonggol, ang spokesperson ng impeachment court. Magkaroon ng advance na pag-aaral yung ating mga hukom ni Senator Judges doon sa mga posisyon na yon dahil medyo magiging maganda yung magiging oral arguments at diskusyon sa Wednesday. So gusto naman natin na makapag-participate din yung Senator Judges sa tamang pagpapasya kung papayagan bang ilabas yung mga subpoena na yon sa BIR at saka doon sa mga bangko. At yun, no, nabanggit ni Attorney Tonggol na mga Senator Judge, tama ba yung magpapasya dyan sa BIR box na yan? Jiggy, kapag sapina, ang explanation niya sa atin ang ine-expect nila dapat wala na masyadong mahabang debate kasi kung mga sapina lang naman, dapat presiding officer na yung nagbibigay ng decision o ng judgment kaugnay niyan. Pero dahil nga controversial itong issue ng tax record at bank records, after ng oral arguments, magbibigay ng desisyon si presiding officer Senator Chis Escudero. Pero kung may pag-apila mula sa kahit sinong miyembro ng impeachment court, mula sa kahit sinong senator judge, that's the only time, Jiggy, na ibibigay sa korte yung pagdidesisyon at pagbobotohan yan. So pag mas marami yung boto ng pag-apila, ma-overturn yung desisyon ni Senator Chis Escudero. Pero kung konti naman, then magsistay ko ano man yung maging desisyon niya, ipasapi naman o hindi, yung mga dokumento na yan. Yan muna ang latest mula o kaugnay pa rin ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Mian Los Baños. Susunod, Palasyo bumuelta sa panawagan ni VP Sara na itigil ang pamumulitika. At sa dokumentado, ilang pamilya sa Tondo napipilitang magsiksikan sa isang bahay. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Maliit ang mundo para sa ilang taga-Tondo. May mga pamilyang pilit pinagkakasya ang kanilang mga sarili sa isang bahay. Masikip, marumi at delikado. Ang kwento dokumentado ni Ruth Cabal. Ang Maynila ang isa sa pinakasiksikan
Makikituloy po. Ako po si Ruth. Buti lang hindi ako matangkad, ano? Dati palang babuyan ang loteng ito na ipamana ng biyenan ni Aling Susan at nasimula nilang patayuan ng bahay noong 1985. Ngayon, 7 sa 8 anak ang kasama nila dito. Dagdag pa ang kanya-kanyang asawa, mga apo sa tuhod. Aabot na sa 30 ang nakatira ngayon dito. Pinalaki na ho namin niya kasi nung kaysa mga anak ko walang trabaho, kami na lang ho nagpadagdag para kahit pa paano magsama-sama man kami, may mangyari man sa amin, nakikita namin sila. Yun ang anak ko. Nakaabot na ng 3rd floor ang bahay sa kakadagdag. Pati mga kwarto, parami ng parami. Ito po yung unang kwarto. Sa tatay ko po, dito po siya natutulog. Okay. Ano po? Ay, hello po ta. Dito pala si tatay. Opo. So ano to? First floor mezzanine, ganun Opo, ba yun? first Parang floor ganun. mezzanine po yan. Okay. Floor naman po. Ito ay isang kwarto pa lang ng Opo. ng second floor. So dito meron din kayo mga sarili nyong mga hugasan, lutuan. At may balcony. Ito ay mezzanine din. Ayun. So ilang tao ang kasya dyan? Isa po. Isa lang. Pati mga aso dito. So may mezzanine ka na doon. Meron ka pang isa dito. So ilan ang natutulog dito? Dalawa po. 2. Okay. Pwede ko ba silipin? Sige. Baka mahulog ako. Aba, kailangan pala magaling-galing kang dito. Naku, ang dilim. Okay, paano ko aakyat, kuya? Ayan, so ito pala, kasya pala dito. Pwede pala humiga dito. Ayan. So galing tayo, tayo dun sa hagdan. So, kasya naman. Huwag ka lang yung magugulat. Baka maumpog. Kailangan pala matibay yan. Kailangan ka pala kondisyon ka dito. Naku naman. Sige, so paakyat na tayo sa 3rd floor ng kanan naman. 3rd floor, okay. Kasi may unit sa kaliwa, may unit sa kanan. Ay, sorry. Okay. Diyan na. Okay. Ang hirap pala nito, parang hindi mo alam kung saan kakakapit eh. Teka lang. Okay. Ayan. Wala naman eh. Asan na tayo? Ito kanan. Ito po yung kwarto namin. Ilang kayo dito? Ano po, bali 5 po kami dito. Yung isa pong anak ko, may asawa na rin po nasa Malate. Okay. Naku, hawak pa yung bata. Okay. Ito po yung karugtong. Yeah. Okay. Wow. Kailangan medyo tayo dito. Malakas ang ating mga braso. Ayan. Ay, ang liit ng ng pasukan. Okay. Yeah. Ayan po. Ito ang pinakabubong na po namin sa Ito ang terrace. Ano po, pag wala kaming kuryente, dito kami tumatambay para presko po. Oo. Kita mo rin pala yung mga matataas din yung ibang bahay, Opo. Oo. Baba mo, Neneng! Wow! Ayan, nandito na tayo sa baba. Ayan. Ay, si tatay. Ay, nako! Nay! Para ako nag-workout. Pero pawisan na ako. Oo nga, tama, hindi na nga kayo talaga aakyat. Suma total, umaabot pala sa 12 ang kwarto dito, kasama ang maliliit na mezzanine o partition. Pero, iisa lang ang CR na nasa 1st floor. Hati-hati sila sa gasto sa utilities, pero dahil 2 anak lang ni Aling Susan ang may regular na trabaho, kulang na kulang ang pandustos nila. Paano niyo po binabudget? Minsan kulang ho talaga, hindi yung nagkakasya. Minsan hindi kami nagsasain. Anong kinakain niyo? Nangigilaw ako sa kanila. Kasi kulang talaga yung 2,000 kung tutusin. Pinagkakasya ko, may pinag-aaral pa ako 2 na ako.
Siyempre, hindi ko kakasya yung 2,000, di ba? Doon sa pag-uusap po natin, ang na tumatatak po sa akin, gusto niyo po talaga lagi kayong magkakasamang magpapamilya. Opo. Bakit naiisip niyo yun kahit mahirap po ang buhay? Kasi siyempre, niisip ko rin sila, walang mga trabaho. And pakainin ako, nakabukod, may mga anak din sila. Kung nakabukod din sila, paano din sila, walang mga trabaho. Nandito naman kami, hanggang buhay kami, tutulungan namin sila. Kung kaya namin. Na yung kung hindi namin kaya, sama-sama tayo sa gutom. Ganun sa kanila. Basta yung mga bata kakain. Laking pasasalamat din na Aling Susa na may sarili silang tahanan, gaano man kaliit, gaano man kasikip at kahit ilang palapag paabuti ng pag-e-extend ng kanilang bahay sa bawat hakbang, bawat akyat sa hagdan, mas napagtitibay ang kanilang pamilya sa hirap at ginhawa. Ruth Cabal, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Susunod, ilang opisyal ng Ligang Probinsya ng Pilipinas ang Batanes at hindi pag-aari ng China. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat. Bumwelta ang palasyo sa panawagan ni VP Sara na itigil ang pamumulitika. Sa isang payag, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na dapat mga kaalyado ng bise ang pagsabihan niya. Sila raw naninira kay PBBM para ipalit umano sa pwesto si VP Sara. Git ni Castro, walang pamumulitika sa impeachment dahil nakasad ito sa Ligang Batas. Obligasyon din daw ng bise na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Banat naman ng House Prosecutors, harapin muna ni VP Sara mga aligasyon laban sa kanya bago manawagang itigil ang pamumulitika. Ay ang ating mga kababayan, sagutin niya ang issue kung sino si Mary Grace Piatos. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang. Pumalag ang mga opisyal ng Pilipinas sa pag-angkin ng ilang Chinese scholars sa Batanes. Sa isang payag, sinabi ng DFA na hindi na kailangang pagdebatehan pa ang soberanya ng bansa sa Batanes. Hindi rin daw bibigang pansin ng Pilipinas ang revisionist na naratibo sa ating teritoryo. Nanawagan din ng DFA sa Chinese scholars na tumutok na lang sa mga pag-aaral na makabubuti sa reyon. Buwelta naman ni Batanes Representative Ciriaco Gato Jr., probinsya ng Pilipinas ang Batanes at Pilipino ang mga Ivatan. Nakasulat na raw ito sa kasaysayan at pinagtibay pa ng mga batas. Lumabas sa ulat ng Chinese media na tinawag umanong natural extension ng Taiwan ang Batanes. Ayon sa ilang Chinese scholars, dapat mapasailalim ang Batanes sa China. Babala ng isang Maritime Transparency Group, maaari itong gamiting dahilan ng China para umaligid sa probinsya. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.